Welcome mga kapatid dito sa Pinoy Esoteric. Meron na naman tayong kwentong Pinoy ghost story, horror story, agimat at anting-anting ngayong gabi. Pero bago tayo magsimula, like and subscribe para mas lalo pang maraming makapakinig dito sa channel natin sa Pinoy Esoteric. At ako nga pala si Maestro J. Ang kwento nga pala natin ngayong gabi ay tungkol sa isang Feng Shui Master, o di kaya naman ang tawag ng iba ay isang Taoist Specialist. Ito ay istorya noong dekada 90 pa, at sa totoo lang, itong taong to ay kilala namin sa Pinoy Esoteric Team. Ito ang nagturo sa amin na maraming bagay tungkol sa Feng Shui, Taoist rituals, pangkalas ng mga malas at pagtaboy ng mga espiritu. Siya si Maestro Chin, mas kilalang tawag na Mr. Chin Tao. Isang taong may kaalaman sa espiritualidad, laban sa mga sumpa at higit sa lahat mga espiritong ligaw, gamit ang Taoist belief o Feng Shui rituals. Let's go! Si Mr. Chin, o mas kilala na tawag na Mr. Chin Tao, ay isang 51 anyos na Filipino-Chinese Feng Shui Master na tanyag sa Pilipinas noong dekada 90. Sa kanyang malawak na kaalaman sa geomancy, espiritualidad at sinaunang ritual ng mga Chino, marami rin siyang tinuruan ng mga panahon. Dahil lumaki siya sa mga isang pamilyang may Taoist spiritual belief din sa Binondo, Manila. Bata pa lamang siya nang ipakilala sa kanya ang sining ng Feng Shui, ang balanse ng yin at yang at ang kapangyarihan ng mga anting-anting na nasa istorya ng mga Chino laban sa mga masasamang espiritu. Isa ang pinakaiingatan niyang bagay ay ang Kwangkong Jade Pendant, isang antigong anting-anting na minana pa niya sa kanyang lolo na isa ring sikat na exorcist noong unang panahon sa Taoism. Ayon sa alamat ng kanilang pamilya, ang jade na ito ay hindi lamang simpleng alahas. Ito ay naglalaman ng espiritual na enerhiya ng General Kwangkong, isang maalamat na mandirigma at isa ring tapat na proteksyon sa paniniwalang Chino. Ang jade na ito ay may kakayahang protektahan laban sa mga masamang espiritu, sumpa at malas ang taong nagtatangan nito. Matagal nang kinikilala si Mr. Chin. Sa totoo lang, mas malaking tawag sa kanya ay Maestro Tao o di kaya naman ay Maestro Chin, sa kanyang mga kakayahang alisin din ang mga negatibong enerhiya at itaboy ang mga ligaw na kaluluwa. Maraming negosyante, kapwa niya mga kapamilya, Pilipino man o Chino, ang lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong sa kanilang mga problema. Isang gabi, habang nag-aaral siya ng sinaunang I Ching, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa isang negosyanteng Chino-Pilipino na nagngangalang si Mr. Tan. "Master Chin, kailangan namin ng iyong tulong," sabi ni Mr. Tan na nanginginig sa tinig niya. "Ano ang problema?" tanong ni Mr. Chin habang mahigpit na hawak ang kanyang jade pendant. "Simula nung lumipat kami sa bagong bahay namin, hindi na kami tinigilan ng malas. Nalulugi ang negosyo ko, nagkakasakit ang mga anak ko, at may nagpaparamdam sa amin. Lagi na lang may kumakaluskos tuwing hating gabi. May naririnig kaming umiiyak paminsan-minsan. May aninong dumadaan sa mga pinto." Sumagot si Mr. Chin. "Gaano katagal na itong nangyayari?" Mahigit 1 buwan na, at pabigat ang nararamdaman namin. Kahapon lang, ang bunso kong anak ay nahulog sa hagdanan. Kahit walang tumulak sa kanya, kitang-kita namin." Alam ni Mr. Chin na hindi ito simpleng malas lamang, na isang puwersang hindi matahimik
sa bahay ng pamilya Tan. Kinuha niya ang mga gamit niya. Nag-orasyon din muna. Ang kanyang orasyon ay hindi basta-bastang orasyon dahil galing ito sa kanyang mga ninunong Tsino na unang nagturo sa kanya ng mga orasyon o mantra pagdating sa mga Taoist ritual. Lumabas ng bahay si Mr. Chin at sumakay. Pumunta siya kay Mr. Tan. Suot-suot ang kanyang Kwangkong Jade Pendant. Proteksyon laban sa kasamaan at lalo na sa mga sumpa dahil nasisigurado niya na hindi ito basta-basta presensya lamang o malas. Pagdating sa luma ngunit marangyang bahay ng pamilya Tan sa Binondo, agad na naramdaman ni Mr. Chin ang mabigat na enerhiya sa paligid. Para bang may isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang batok. Sa labas ng bahay, napansin niya ang itim at kupas na bato sa may gate. Isa itong masamang senyales sa Feng Shui. Sa loob naman, may isang lumang aparador sa sulok ng sala. Tila may naglalabas ng negatibong enerhiya. Bago pumasok sa loob, hinawakan ni Mr. Chin ang kanyang Kwangkong pendant at nagbulong ng isang sinaunang Tsino na orasyon. Tai Siyang Liao Jun, Jiji Ru Lu Ling. Mataas na Ginoo ng langit, dumating ka sa aking utos. Biglang lumakas ang malamig na hangin at bumukas ang isang bintana. Sa sulok ng sala, nakita niya ang isang lumang larawan ng isang matandang Tsino. Tila nakatingin ng masama ito sa kanya, lalo na sa pamilya Tan. Mr. Chin, kamanga-manga ang nangyayari pero nakakatakot din. Ano po ba yung orasyon o mantra na sinabi ninyo? Aniya ni Mr. Tan na mukhang natakot dahil nagkaroon ng ibang klaseng presensya nang pumasok si Mr. Chin. Ang paggamit ng orasyon, lalo na ng mantrang ito, ay nagbibigay ng proteksyon sa taong nagtatangan nito, lalo na kung suot-suot nila ay isang klase ng pamproteksyong agimat kagaya ng suot ko. At higit sa lahat, bakit meron kang itim na bato sa labas? Mukhang sinumpa kayo. Banggit ni Mr. Chin na mukhang pinapagalitan si Mr. Tan dahil sa pagiging Tsino nito, alam nito na dapat ang mga ganyang klaseng bagay, lalo na sa labas ng bahay, ay hindi dapat nilalagay, lalo na kung nagbibigay ito ng enerhiyang negatibo sa isang pamilya o bahay. Napansin ni Mr. Chin na may itim na usok na dahan-dahang bumabalot sa paligid ng isang larawan. May hindi matahimik na kaluluwa rito, bulong ni Mr. Chin. Hinawakan niya ang kanyang Kwangkong pendant at itinapat ito sa isang lumang larawan na merong isang tsura ng matanda. Sa isang iglap, lumitaw ang imahe ng isang matandang Tsino, nakasuot ng tradisyonal na kasuotan at may galit na ekspresyon sa muka. Lumayo kayo rito, sigaw ng espiritu. Lahat ng ilaw sa bahay ay biglang napatay at bigla naman itong sumindi makalipas lamang ng ilang segundo. Nagsimula pang lumakas ang pagyanig ng lupa rin. Ang hangin ay mas lalong lumamig. Napahawak ang pamilya Tan sa isa't isa. Nahinig sa takot dahil sa presensyang pinapakita ng espiritong ito. Sa pamamagitan ng clairvoyance, nakita ni Mr. Chin ang nakaraan ng espiritu. Ang bahay na ito ay dating pag-aari ng isang lalaking nagangalang Lao Wei.
isang negosyanteng Tsino. Noong unang panahon, si Laway at ang ninuno ng pamilya Tan ay magkasosyo sa negosyo, ngunit nagkaroon sila ng alitan. Sa isang pagtatalo, nalugi si Laway dahil sa isang traidor na kasunduan na ginawa ng ninuno ni Mr. Tan. Sa matinding paghihirap at sama ng loob, nagpakamatay si Laway at isinumpa ang lahat ng magiging tagapagmana ng pamilya Tan na hindi ito magtatagumpay o di kaya naman magkakasakit. Upang alisin ang sumpa, kailangan humingi ng kapatawaran ng pamilya Tan at magsagawa ng isang ritual ng pagpapatahimik. Mr. Tan, mukhang kailangan mong gumawa ng ritual. Sasamahan mo ako sa iyong gagawin. Lalo na rin ang mga mantra na iyong sasabihin. At higit sa lahat, kung meron man ni isa sa inyo ang meron mang feng shui affliction o di kaya naman tai sui ngayong taong ito, kailangan magsuot din kayo nitong ibibigay ko. Iniabot ni Mr. Chin ang isang partikular na bracelet. Kulay pula ito. Mistulang dugo ang itsura, pero makinang. Magaan hawakan, pero may onting bigat. Tila ba nagsisimbolo ito ng isang malakas na enerhiya, lalo na ng buhay. Isa itong vermilion, o ang tawag ng iba, sinabar. Ginagamit ito para maproteksyonan ang taong nagtatangan nito, lalo na kung may mga taong naiinggit. Sa sitwasyong ito, espiritu ang naiinggit sa inyo. Isuot nitong lahat at wag na wag niyong tatanggalin hanggat hindi natatapos ang ritual ng kapatawaran at pagpapalayas. Binigay ni Mr. Chin ang mga bracelet na ito sa kanila, lalo na si Mr. Tan na unang humingi ng tulong kay Mr. Chin. Maestro, sigurado ba kayo na mapoproteksyonan ako nito? Kasi parang malakas ho ang espiritu. Hindi na basta-basta ito. Presensya lamang. May galit. Nanginginig na utal ni Mr. Tan kay Mr. Chin. Huwag kang matakot. Dahil ang takot ang unang-unang pagkain ng mga espiritu. Lalo na kung alam nito na nakikita mo sila. Ngayon pa lang, masisigurado ko sa iyo na mapoprotektahan ka niyan. Manalig ka lamang at huwag kang matakot. Higit sa lahat, gawin na natin ang ritual na to. Inihanda ni Mr. Chin ang isang altar sa harap ng lumang larawan. Nagsindi siya ng insenso, kulay pula at may kulay dilaw din. Higit sa lahat, naglagay siya ng prutas, tsaa at gintong papel na ang tawag ng iba ay Josh paper. Ginagamit ang papel na ito upang mapacify ang isang espiritu. Pero hindi bastang Josh paper lang to na binibigay as offering. Ito ay merong yantra na mukhang Budista. Dahil sa taawis na ritual, may mga iba't ibang sangay ito na nakokonek sa mga Buddhist practice. At ito ang natutunan ni Mr. Chin sa iba niyang mga paglalakbay, lalo na nung napunta siya sa Thailand. Hawak ang kanyang Quancom pendant. Binigkas ni Mr. Chin ang sinaunang dasal. Namo Guan Shi Yin Pusa, Ching Shi Nyu, Rang Ling Hun An Shi, o Kuan Yin, Bodhisattva. Pakikalma ang galit, patahimikin ang ligaw na kaluluwa. Umihip ang hangin na parang tila merong init ito. Dahan-dahang lumambot ang galit sa mukha ng espiritu ni Laway
na nakikita nila na imahe sa hangin. Sa unang pagkakataon, medyo bumabalik ang liwanag sa mga mata nito. At higit sa lahat, ang dilim sa loob ng bahay ay unti-unting humuhupa. Sa wakas, mapapakinggan ninyo ako. Bulong nito bago biglang nagkaroon ng isang nakakanginig na sigaw. Bigla namang nag-orasyon uli si Mr. Chin. Sa isang pagkakamali, karma ang makukuha. Asang wiso, lopos sapo pa. Umihip si Mr. Chin matapos banggitin ang isang orasyon na to. Isa naman itong Buddhist na orasyon. Ginagamit din hindi lang ng mga Taoist, pero lalo na ng merong mga amulet galing sa Thailand. Ito ay nagbibigay ng proteksyon, lalo na ng pagpapalaya sa mga kaluluwa. Sigaw ito ng isang espiritu, habang sila Mr. Tan naman ay takot na nakikita ang ritual. Mr. Chin, ano po ba ang dapat kong banggitin? Wala pa po ang orasyon na sasabihin ko. Bigla namang nagsabi si Mr. Chin kay Mr. Tan. Banggitin mo ang orasyon na to. Ang orasyon na magpapalaya rin sa iyo. Sabe sata aberahon to. Sabe sata abaya pajahon to. Sabe sata anigahon to. Sabe sata sukyatanam pariharan to. Binanggit naman ni Mr. Tan ang orasyon na ito. At pagkabanggit niya, tila naramdaman niya na may pumulas sa kanyang katawan. Mga mapalapulang mga sinulit. Espiritual na koneksyon. Nakikita ito kadalasan kung merong generational curse gamit ang tinatawag ng mga lubid. Ang espiritu naman ay bigla ring pumulas. Bigla ito nagwawala sakit at unti-unti itong nawawala sa paningin. Kumalma ang paligid. Ang hangin naging maayos na uli. Ang dilim lumiwanag at ang espiritu wala na. Bigla na itong naglaho. Matapos ang ritual, biglang naging maliwanag at maaliwalas na rin ang buong kalugaran. Ang negatibong enerhiya ay nawala at ang pamilya Tan ay muling nakahinga ng maluwag. Mr. Chin, tapos na po ba? Oo, tapos na. Kaya sa susunod, lalo na't negosyante ka, wag na wag kang hahamak ng kapwa mo. Dahil baka maulit ito, kagaya na nangyari sa ninuno mo. Sinabi ito ni Mr. Chin dahil na rin sa pag-aalala na si Mr. Tan ay isa ring kilalang negosyante. Hindi rin ito ang tunay na pangalan ni Mr. Tan dahil na rin sa marami itong kakumpetensya. Maraming naiinggit sa kanila. Kaya ang sinabi ni Mr. Chin sa kanya, Tan, tandaan mo na sa oras na meron kang nakatunggali sa negosyo o di kaya naman sa buhay na to, wag na wag mong kakalimutan ang ibinigay ko sa iyong mantra o orasyon. Gamitin mo ito sa kabutihan dahil ang orasyon na to ay nagbibigay sa iyo ng merit o di kaya naman mabuting karma.
Huwag mong labanan ng dahas ang nagbibigay ng dahas. Hayaan mo ang karma ang magtuwid nito. Nagpasalamat naman si Mr. Tan. At sa paulit-ulit nitong pagbigay ng papuri sa ginawa ni Mr. Chin. Mr. Chin, ito nga pala, baka kailanganin mo tong kaunting pabuya. Tinanggihan naman ito ni Mr. Chin. At sabi niya, Mr. Tan, maraming salamat sa iyong binibigay. Pero hindi ko matatanggap ang perang ito. Kung gusto mo, pumunta ka sa aking store. Nagtitinda ako ng mga halamang gamot. Pwede kang kumuha sa akin ng tsaa. Yun na lang ang gawin mong pabuya sa akin. Nagpasalamat ng marami si Mr. Tan kay Mr. Chin sa kanyang kabutihang loob. Hindi mawari ang kanyang pasasalamat dahil hindi lang mabuti ang kanyang ginawa, kundi hindi ito tumatanggap ng bayad. Serbisyo lamang rin sa kapwa niya Chinoy. Bago umalis si Mr. Chin, iniwan niya ang isang mahalagang paalala. Ang galit ay parang isang sumpa na bumabalik kahit sa kabilang buhay. Kung may nakaalitan man tayo, mas mabuting ayusin ito habang tayo nabubuhay pa. Tuluyan nang umalis si Mr. Chin. Pero mula noon, itinuring ng pamilya Tan ang aral na iyon bilang isang gabay sa kanilang buhay, na ang pagpapatawad ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga hindi natin kasama sa mundong ito, kagaya ng mga kaluluwa na hindi matahimik. Si Mr. Chintaw, dala ang kanyang makapangyarihang kwangkong pendant, ay patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan hanggang siya ay pumanaw. Hindi lamang sa pagpasaayos ng feng shui, kundi pati na rin sa pagtuturo ng mga geomancy na mabuti, mga ritual na pagpapalaya sa mga espiritu, at panunumbalik ng balanse sa pagitan ng mga buhay at mga namayapa ng kaluluwa. Diyan po nagtatapos ang ating kwento. And guys, ang ganda ng lesson dito. Talagang totoo kasi ang karma. Pero hindi ito yung karmang alam natin, na kung saan kapag merong kang ginawa, merong pangit na babalik sa'yo. Ang karma ay neutral. Kung meron kang itananim na mabuti, may mabuti ka ring makukuha. Pero kung may ginamit kang masama, may babalik rin sa'yong masama. Ang karma sa sitwasyon na to ng pamilya Tan ay ang pagkakaroon ng tulong mula kay Mr. Chin na good karma, dahil hindi naman nagkaroon ng pagkakasala ang mga sumunod na kapamilya ng ninuno ni Mr. Tan. Pero nagkaroon ng masamang karma ang espiritong nakalaban ng pamilya Tan. At kung nasaan man ito, mas lalo itong magkakaroon ng pagdurusa sa kanyang sumpa na mali na iniwan niya. Pero guys, tandaan, gumawa tayo ng mabuti. Kung tayo man ay nasaktan o sinaktan, hindi ibig sabihin nun wala tayong gagawing mabuti. At hindi rin ibig sabihin nun hindi natin pwedeng depensa ng sarili natin. Pero kailangan meron tayong kapatawaran din upang hindi natin gawin ang masama sa kapwa rin nating tao dahil nasaktan tayo. Ika nga, isang Buddhist na motto ang maaalala natin: ang galit, kapag hinawakan mo, para yang uling na nasusunog, hoping na ibabato mo yan sa iba. Pero sino ba ang unang masasaktan? Hindi ba't ikaw? And by the way guys,
Kung nais nyo rin magkaroon ng proteksyon lalo na sa malas o di kaya naman magkaroon ng gabay sa progreso sa inyong mga negosyo at magkaroon ng prosperidad sa inyong mga pangangailangan sa karir, guys, available din po ang Jadeite Quan Kong dito sa Pinoy Esoteric. Ito ay ritualisado, konsagrado at meron ding same na blessing sa Maoshan Temple at at the same time meron din tong instruction sa mantrang gagamitin para ikaw ay maproteksyonan gamit ang Jadeite Quan Kong. And by the way guys, pagdasal natin ang ating proteksyon lagi. Ito ay mga tools lamang, pero higit sa lahat ang ating paniniwala sa kabutihan, anumang aspeto ito, ito ay magbibigay sa atin ng proteksyon. At si Mr. Chin, ang kanyang inspirasyon ang nagbigay daan din sa Pinoy Esoteric para magkaroon ng mga gantong gamit. Naway makatulong sa inyo to at maraming salamat din sa pakikinig dito sa Pinoy Esoteric. Ako nga pala sa Meso J. Mga kwentong ghost stories, Pinoy horror stories, kwentong agimat at sagradong anting-anting dito sa Pinoy Esoteric. Salamat at kita tayo sa susunod nating kwento.